Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, una sa lahat mga kababayan at ako ay humihingi ng paumanhin dahil nagkaroon lang tayo ng medyo malaki-laking technical difficulty, no? Kaya pansamantala hindi nyo muna ako makikita pa on screen, pero alternatively, maganda din naman at least ay mapapakinggan niyo yung ating tatalakayin ngayon, ano? Kasi medyo nagkaroon lang ng problema sa ating mga sa ating teknolohiya, sa ating ginagamit ng mga equipment, ano? Kaya pansamantala, hindi pa po natin alam kung kailan na magre-resume yung ating screen, pero pansamantala at least audio, maririnig nyo ako. Anyway, tuloy tayo sa ating pagtalakay sa mga issues sa sports. At ito nga po, kamakailan na 2 nights ago, nung Wednesday yata, itong laro na to ng Meralco at ng Magnolia. Nasaksihan natin, okay, ang isang wrestling match between Cliff Hodge and Save Lucero. Okay, well, more on the side of Cliff Hodge to dahil siya yung siya yung naging agresibo doon sa insidente. Okay? So, nakita natin during a play na kung saan naagawan si Cliff Hodge ng bola in his attempt para dito sa pagpigil. Ito kasi ang paliwanag niya, no? Di umano, pagpigil niya doon sa kay Save Lucero na maka-lay up, no? On the other side of the court, do sa ring or goal ng Magnolia, no? Ganun ang ginawa niya. Yun ang paraan niya ng pagpipigil, no? Or prevention para hindi maka-shoot or maka-lay up, no? Freely itong si Save Lucero. Alright? Yan. So, ang nangyari, nakikita nyo naman sa ating sa inyong mga screens, nangyari parang tinake down niya. At ang hinila niya itong ulo ni Save Lucero, which is very, very dangerous for any player. Again, I take note, please take note, I should say, for any player, no? Okay? So, para sa akin, diretsahin na natin mga kababayan, itong ginawa ni Cliff Hodge, no? Na eventually nagresulta sa bench clearing, talagang nagsagutan sila. Okay? At karoon pa ng gulo ng konti towards the end of the game. Maling-mali, no? Para sa akin, maling-mali for any sport, well, particularly basketball, itong pinag-uusapan natin. Parang tinake down mo, no? Hinila mo yung ulo, tapos parang gusto mong ibalibag. Okay? Delikado yan dahil napakadelikado or sensitive ng ating ulo pababa rito sa spinal column. Okay? Pagka medyo merong nagkaroon ng bali or something, injury dito sa bandang nape, sa batok, nako, apekta, part kasi ng spinal column yan, connecting to our brain. So kapag nagkaroon ng injury dyan, yari tayo. Okay? Medyo delikado yun. Life-threatening yun at the most, At hindi maganda ang mangyayari. Okay? Ngayon, pinatawag itong dalawa, okay, sa Commissioner's Office at titingnan kung ano ang magiging maaaring kaparusahan. At dapat palagay ko mayroong parusa or punishment dito sa ginawa ni Cliff Hodge. Sadya man o hindi. Pero sa tingin ko, medyo semi-sadya siguro. Okay? Kasi kung halimbawa, foul ka man, para mapigilan mo, kasi sabi mo, para mapigilan, sa drive, pagka open drive ng isang player, foulin mo ng gentle lang. Hindi naman yung foul na talagang sasaktan mo yung, unless na meron kang
masamang motibo, kung fa-foul ka na para mapigilan mo lang yung player, foul gently. Okay? Siguro pwede mong, di ba naagawan ka na ng bola, siguro pwede mong yakapin or pwede na siguro yun, ano? No, wag mo namang hampasin or paluin or ihampas yung ulo or something na dangerous. Pwede mo naman siya yakapin or parang pigilan sa sa pagtakbo. Tapos pagka na-foul mo na alalayan mo. Okay? Pwede na 'yun. Yakapin mo siyang alalayan mo. O tatawag na 'yung referee noon. So hindi na 'yun. Hindi na issue 'yun. Pwede na 'yun. Pwede tatawag na ng foul 'yun. Okay? Tsaka isa pa, gumawa ka pa ng hindi maganda. Panalo na naman ang Magnolia. Okay? Hindi niya siguro matanggap na talo sila. Ewan ko kung ano ang motibo ni Cliff Hodge sa paggawa na. May mga history na kasi siyang ganyan na medyo nagkakaroon ng altercation. Nasasaktan niya yung opponent niya. Okay? At buti na lang itong si Calvin Abueva mabait na. Nagpigil-pigil, ano? Kasi wala naman siyang hindi siya kasali doon sa altercation, hindi siya sumali. Buti na lang, ano? Kasi kung Calvin Abueva at versus Cliff Hodge yan, napakalaking gulo niyan, mga kababayan, no? So, ayan. So, abangan na lang natin kung ano magiging desisyon ni Commissioner Willie Marshall dyan. Palagay ko dapat magkaroon ng parusa or punishment. Okay, abangan natin during the day. Patatawag daw yan Okay? Hindi mo gayahin ito. Bakit hindi mo gayahin to Cliff Hodge? Hindi mainit ang ulo. Hindi violente. Violence yan sa PBA. Para sa akin. Ito si... magkaiba sport. Hindi masyadong intense. Pero sports pa rin. Sports pa rin ang pinag-uusapan natin. Si Angel Canino. Talo man ang Lady Spikers ng DLSU, ng De La Salle University sa NU. Congratulations pala sa NU dahil sila ang back-to-back champion sa Season 87 ng Women's Volleyball sa UAAP. Tingnan na naman ang actuations ni Angel Canino after the game. Kaibigan pa rin. Yan namang mga players yan. Magkakalaban lang naman sa court yan. Pagkalabas niya, magkakaibigan din naman yung mga yan. Okay? So, wag daanin sa init ng ulo or sa frustration na matindi na to a point na sasaktan mo na yung player or kapwa mo player or kahit kalaban mo pa yan sa ibang team yan, hindi mo dapat gawin yun, no? Tingnan niyo yung ginagawa ni Angel kanina, nakipag-selfie pa doon sa NU players, ano? So maganda itong ugali ni Angel Canino. Kudos sa'yo, no? Kahit natalo kayo, maganda ang sportsmanship, no? Na pinakikita mo. Alright? Bale, meron pa namang ibang season, ano? Kaya bawi-bawi na lang next season. Okay? Congrats kay Bella Bilen at saka kay Alyssa Solomon. Ayan, ng NU Lady Bulldogs. Alright? At pangatlong issue, maisingit ko na rin. Nagkaroon na ng draw sa sa FIBA World Cup 2027. Asian qualifiers tayo, makakasama natin, makakagrupo natin ng Australia, New Zealand, tsaka Guam. Puro nasa Oceania. Halos yung dalawa, Australia na naman. Meron, wag naman magkaroon ng away ulit, tapos New Zealand na naman. Okay? Tapos Guam. Isa sa mga player ng Guam, itong si Jericho Cruz. So, tingnan natin kung ano magiging attitude ni Jericho Cruz versus the Philippines, Gilas Pilipinas, lalo na kay Junmar Fajardo, na teammate niya sa San Miguel Beermen. Alright? So, yan, medyo mahirap-hirapan tayo. Separate vlog na lang natin itong Gilas Pilipinas, mga kababayan. Naisingit ko lang, mga kababayan. So, yan po ang take natin dyan kay Cliff Hodge. Abangan natin ang mga developments tungkol dyan sa balitang yan. Samantala, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. At patuloy po ninyong suportahan at panoorin ang ating mga video vlogs tungkol sa sports. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.